Alright, so for this video guys is mag-unbox po tayo ng FOC. Ayan. So kakarating lang ng order natin, no? So this is 100 meters na fiber optic cable and A and B na media converter. Alright, so i-unbox natin guys, no? Tapos iti-test natin kung working naman siya. Alright. Ayan. Ito lang katapat nila. Actually maganda naman ang paggabalot niya. Ayan, oh, naka bubble wrap. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang FOC. Ayan, so this is 100 meters guys. Hindi pa natin alam kung gagana ito hindi. Wala kasi akong pang-splice kaya ito lang muna. Soon bibili tayo ng ng pang-splice ng FOC. So ingatan lang natin ang part na to guys kasi ito yung sensitive masyado to. Set aside muna natin yan guys ha. Tapos ito naman ang ating media converter. Yan, ito yung media converter na in-order natin siya. Shopee! A and B po ito guys. A and B. Ayan. Ang brand po nito is Netlink. Yan. Ito po yung brand na bili natin guys. On order natin. So, gigabit po siya. 10 to 100 to 1,000. Ayan. So, may free na siya na power adapter. Dito yung isa. Ayan. So, pareho lang sila guys. Bali, ang gagawin natin dito guys is i-test muna natin siya kung working pa ba before natin i-deploy sa ating area. So ayun na guys, ngayon is papakita naman natin kung paano i-connect itong ating media converter. Ito yung A at ito naman yung B. Ayan. So ang gamit nating media converter is Netlink. Ayan. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito ikabit. So very lang ito basic lang ang ating gagawin nito guys, no. Bali ito yung FOC natin na 100 meters. So ito yung galing sa ating ISP. Halimbawa ito yung galing sa ating ISP at ito yung kanyang fiber. Ayan. So i-connect lang natin itong fiber optic natin dito sa PX. Ayan. So nakikita nyo guys may lalagyan po siya guys. So hindi siya makasya guys kung magbaliktad halimbawa ganito. So dapat nakaganyan talaga siya guys. Itong may groove na nito guys. So may kanal. Ayan. Ganyan lang ang pagka-posisyon. Tapos i-push lang natin guys yung may guhit. Ayan. So it means goods na yun. Ito yung sa para sa ating main ISP. At ito yung galing sa ating router na UTP cable. So lagyan natin ng source ng internet. Ayan, ito yung galing sa ating ISP. Alright, so ganyan lang. Ayan, so ito yung magiging sender natin guys. Ayan. Okay, so ayan. So i-on muna natin guys itong sender natin. Ayan. So ito lang yung mga link na nakikita natin ngayon guys, no. Ayan. So pagkatapos nito guys, yung i-install naman natin is yung sa client na side. So along 100 meters. Ayan, so along 100 meters. So ito naman ang isasaksak natin guys. Ayan. Same procedure pa rin guys. Ito yung side B.
Ayan, ito yung para sa client natin. At siyempre, yung my group, dito natin ilagay. Ayan. Ganyan. Okay? Tapos, yung source, ito yung out ng internet sa ating B. So, dito natin ilalagay ay yung papuntang router natin. Or, sa demo natin ngayon guys is sa laptop muna natin i-connect kung makakuha ba tayo ng internet speed. Ayan. Wait lang muna guys. Ayan. So ngayon is i-power on na natin itong ating ayan. So hopefully is makakuha na po tayo ng signal nito guys. Ayan. So again, ayan, so pakita ko lang sa inyo closer. Ayan, ito may link na siya. Ayan. I-off muna natin yung flashlight natin kasi hindi natin makita yung link. Alright. So ayan yung link. Ayan, so gumagana na siya guys. Gumagana na siya. So again, ito yung E. Tapos ito yung galing sa ISP natin. At ito yung FOC. Ayan. That is 100 meters. At ito naman yung sa side B. Ayan, sa side B. Ito yung kadugtong ng 100 meters. Papuntang dito sa ating TX ng ating media converter. At ito naman, yung isa, ito yung out. Papuntang router o laptop natin. Pero sa case na ito is, ang gagamitin natin is laptop lang muna. No? For testing lang kung tumatagos ba yung internet natin guys. Ayan. So far, sa nakikita nyo, ayan, connected po tayo. No? So, mag-speed test or fast na muna tayo guys. Fast.com lang. Ayan. Para lang po ito sa mga baguhan na wala pang ka-idea kung paano i-connect. O gustong mag FOC, no? Katulad ko na baguhan lang din sa FOC. Yan, yan. So good so far. So nakuha naman yan yung ating speed na 77 Mbps. Alright. So ang ping naman, wait lang, show more. Show more natin. Yung MS naman is 13. So, ayan, latency is 7, loaded MS 13. So, it's not bad. Diba? Nakuha natin yung speed na gusto natin. Hopefully, makatulong ito sa inyo guys. And, halimbawa guys, sa troubleshooting naman, no? Troubleshooting, okay. Halimbawa ito guys is, wala po tayong source of internet. Kung ano yung link ang mawala guys. Ito yun, no? Halimbawa, tinanggal. Halimbawa, ayan. So, ang nag-link is yan lang. Ayan, tinanggal ko yung link ng ating main ISP. Ito yung main ISP. Pero sa kabila, ayan, meron siyang link kasi connected po tayo sa ating laptop. So, ngayon, ito yung tendency kasi para mas madali tayong maka-troubleshoot. Pag ito lang makikita nyo, ibig sabihin, ang cable na papuntang ISP ang may problema. So, yan, ibalik natin guys. Wait lang. Yan. So, pagbalik ko guys, ang link naman is yung dalawang lights yung may ilaw na. Yan. Baka nagtaka kayo guys no, kung bakit hindi umiilaw yung isa. Hindi nag-link yung isang lights kasi yung ating itong UTP cable is nakakonect lang po ito sa ating switch hub na non-gigabit. Kaya hindi gumagana yung gigabit. So, advice ko lang sa mga gumagamit ng gigabit, so dapat gigabit din yung lalagyan nyo ng yung UTP cable. Alright? Halimbawa dito naman guys, halimbawa may problema sa yung connection papuntang router or laptop, ito naman ang mangyayari guys. Halimbawa mabunot ito. Ayan. So tatlong lights lang. So nawala na yung link. Okay, balik muna natin guys. Mahirap ang mag-isa sa vlog guys. Okay. So ayan na. Link na. And then alright. So, mag-try tayo ng YouTube kung papasok ba si YouTube. YouTube. Yan.
You know. So, salamat po sa mga taga-subaybay sa ating vlog and don't forget to subscribe. Thank you.